Okay, magandang umaga sa lahat. This is Justin, Talk News PH. At bago tayo magsimula, gusto ko lang i-request sa inyo, kung bago lang kayo dito sa channel na to, paki-subscribe, then like and share. So ngayong umaga na to, anong pag-usapan natin? We will be talking about the continuation doon sa Madriaga story. Story that are full of lies. Yun ang pag-usapan natin ngayon. So maraming mga binubunyag siya doon, sinasabi niya doon sa kanyang testimonya, sa base sa kanyang affidavit, ang mga maraming mga bagay na dapat natin punahin dahil alam natin na kasinungalingan alam ninyo itong ginawa nilang inquiry daw or clarificatory hearing ang gustong ipalabas ni Luistro ay nagkaroon din ng epekto yung mga sinampang kaso ni VP Inday Sara sa Supreme Court sa dahilan na nagkaroon sila ng cautious na action, cautious na move dyan sa kanilang hearing. Kasi maalala natin doon sa Quadcom, lahat na yung mga congressman na yan, kung walang nagpipigil sa kanila, nagpapabida yan. Puro pabida ang ginagawa niyan. Ang pagkakaiba lang noong sa Quadcom hearing, dahil malapit na yung eleksyon, yung midterm election, at karamihan sa kanila ay tumatakbo ulit sa pagiging congressman. Pero ngayon, nandiyan din sa kaisipan nila yung 2028 elections. Kaya meron din silang nagre-rinda sa kanila. At dahil din dyan sa mga kasong sinampa ng TRO at certiorari against dyan sa mini trial na ginagawa ni Luistro, nagkaroon sila ng pagpigil. Supposed to be na bakbakan nila ng husto si VP Inday Sara. At sa tingin ko itong mini trial na ginawa ni Luistro, wala namang ibang purpose dyan paninira lang. Kasi kung titingnan mo yung mga sinasabi ni Madriaga, hindi yan acceptable sa korte. Kahit na dyan sa impeachment trial court sa Senado, yung mga sasabihin niya doon, siguradong supalpal yan sa maraming mga abogado na dumidipinsa kay VP Inday Sara. Kaya hindi rin uobra yan. Kaya ito, ang ginagawa nila ay merely to demonize, to demolish the popularity of VP Inday Sara. And this is for the preparation of the next presidential election on 2028. At siguro gusto niya i-prop up yung pangalan ni Leni Robredo or Rocky Tulfo or John B. Cremulya or Risa Hontiveros. Ngayon ang balak nilang ibangga kay VP Inday Sara. Gusto nilang pababain yung survey rating ni VP Inday Sara. Kaya yun ang ginagawa nila para lang talaga masiraan si VP Inday Sara. Kasi alam nila na hindi talaga obra yung star witness nila. Pero despite of the fact na alam na nila yan, mga abogado rin yung mga yan, tinuloy pa rin nila. So anong purpose niyan? Kaya nga ito si Madriaga, nakapag-aral din ng law yan, si Madriaga. I don't know kung nakapag-take ng bar yan, exam. Kasi kilala niya kilala niya si dating dean yata yan sa College of Laws ng San Sebastian. So meron siyang idea, kasi kahit na naka-second year law ka or third year law ka, alam mo na yan alam mo, may basic ka kung alam niya na wala talagang bigat yung mga sinasabi niya. At siya naman hindi nagdadalawang isip magsalita dahil napakabigat ng niya.
sitwasyon dahil dyan sa kidnap o ransom. Isipin mo yan, napatayan pa pala ng isang pulis yan. At lahat ng mga proof ay nandyan. May mga text messages pa siya doon sa paghingi ng ransom. Doon sa huli nilang kinidnap na dalawang Chinese na mga binatilyo. Na supposed to be sila ang magbibigay ng protection as a close-in bodyguard. Sila rin nagkikidnap. Yun ang modus operandi ni Madriaga. Kaya siya one of the most notorious KFR, kidnap ransom syndicate sa bansa. They are well organized kasi they pose as a legitimate security agency na nagko-close in confidential bodyguard sa mga Chinese businessman. At the same time, yun din ang kinikidnap nila. Kaya yun ang last case niya. At saka yung kaso na yan, yung paliwanag nga ni spokesman Hari, na hindi naman siya nag-file ng kaso. Hindi siya nag-file ng kaso. Nag-file ng kaso yung anti-kidnapping group ng mga pulis. Kasi nahuli talaga sila eh. Kaya nagkabarilan nga doon sa nang bayar na ng ransom. Doon namatay yung batang pulis tsaka dalawang membro ni Madriaga. At na-trace doon sa motor na ginamit ng pinsan niya na yun ang kumuha ng pera na ransom doon sa bahay, sa harap ng bahay niya mismo. Nasundan ng mga pulis. Kaya yun ang malaking proof na talagang involved siya dyan. Aside from the mga text messages nga na-intercept ng mga anti-kidnapping group sa kanyang cellphone. So, yun ang pangyayari dyan. Ngayon, dito nga sa mga sinasabi niya, mga testimonya niya dyan sa mini trial ni Luistro, napipigilan nga dahil sa takot na takot sila na magbigay ng PRO yung Supreme Court. At sa tingin ko, pinabayaan lang muna sila mag-hearing ng first hearing para makikita ng Supreme Court kung ano ba talaga ang basihan doon sa reklamo ni na BP Inday Sara, ni Attorney Torion at yung isang grupo pa. Minensyon na 4 daw, hindi ko alam yung pang-4 na nagsampa ng reklamo na ipatigil na yung hearing dyan sa Kongreso. Yung hearing ni Luistro. So ingat na ingat sila. So, hindi na sila nag-grandstanding sa kanilang mga tanong. Kasi si Luistro mismo nagsabi na hindi na yan clarification. Proving na yan. That will be only done during the impeachment trial kung dyan sa Senado. So hindi na nila gagawin. So may bisa talaga yung mga cases na pinail, mga petition na pinail ng mga supporter ni BP Inday Sara at mismo si Inday Sara dyan sa hearing na yan. At sa tingin ko, after that first hearing, nakikita na marami ring violation. Maraming violation. Kasi marami mga ang ebidensya doon, hindi nakalakip doon sa complaint talaga. At ngayon pa nila sinusource out na pamamagitan ng pag-issue ng subpoena. So violation yan. So talagang tuluyan ng magkaroon ng PRO yan at matigil. Sa tingin ko lang ha. Yun ang opinion ko. Na ngayon, na nakomit na talaga nila yung mga irregularity na yan sa hindi pagsunod sa tamang proseso dyan sa impeachment complaint na yan at maraming linabag sa konstitusyon. Kaya malamang bibigyan ng TRO ng Supreme Court yan ang pinail na mga petition ni BP Inday Sara at ni Attorney Torion at yung mga supporter pa ni BP Inday Sara. Ngayon, balikan natin yung mga statement ni Madriaga. Kasi yung ginawa pala nila, yung original na affidavit
na yun, marami nagsasabi na ito ang mga di umano na si Dilima ang nagtuturo, kasi matagal si Dilima nandoon, sila ni Attorney Palad sa Silda, sa Bikutan, doon sa Bagong Diwa, kay Silda ni Madriaga. Malamang sila ang gumagawa ng ano na yan, affidavit na yan sa direksyon ni Trillanes, kasi parang Trillanes yung style parang si Matubato at Cascañas style ang pagkagawa ng affidavit na yan. Noong magkatapos ang hearing, nagbigay ng pahayag ito si Attorney Panilo, yung anak ni Sal Panilo, si Paulo Panilo yata yun. Maraming butas talaga ng mga statement ni Madriaga, at yung nakasampa nilang perjury based doon sa original na affidavit ni Madriaga. Ngayon doon sa supplemental na affidavit, marami doon nakasaad doon sa unang affidavit at doon sa sinampa nilang perjury case na hindi sinasagot, iniiwasan. Yun ang ibig sabihin ni Attorney Panilo. Sabi niya, marami siyang paliwanag doon sa mga binigkas ni Madriaga doon sa hearing na yan. Tulad nung sinabi na binigyan daw siya ng plug ni VP Inday Sara. Actually, ang pangyayari doon, si Inday Sara nagkaroon ng campaign, sortie sa buong Luzon. At nung parating na sila doon sa Matnog, itong grupo ni Madriaga, nakasama siya, hindi naman siya ang presidente, membro lang siya dyan, o siguro official siya, pero nagdala talaga niyan si Attorney Kilala. Ito nga yung din ng kapanahonan na si Inday nag-aral dyan sa San Sebastian Law School. So anong nangyari, na malapit na sina Inday Sara sa galing sila ng Camarines, Sursogon, papunta na sila ng dyan sa Matnog. Tinatanong niya, dahil nakita ni VP Inday Sara na maraming mga supporter ng ISIP Pilipinas, ng parallel group na nagsuporta sa kampanya ni VP Inday Sara noong 2022. Ngayon, tinawagan niya si Attorney Kilala. Sabi ni Inday, sino bang contact person nito para pasalamatan natin? Minention niyan si Madriaga, si Ram daw. Ram. Hinanap talaga ni Inday, totoo yan. Hinanap niya para pasalamatan. At yun naman, tuwing titigil siya sa isang syudad na may mga supporter, galing siya dito sa norte, yun ang ginagawa niya. Pinapasalamatan yung nag-organize. Natural yan sa isang kandidato. Hindi ka special. Hindi naman talaga siya kilala Inano nga kay Attorney Kilala kung sino ba talaga itong sino ba yung midala ng isip dito sa Matnog. Sinabi niyan, hanapin mo. Kaya nang nakita niya, binigyan na ng plug, pasasalamat. Kung kilala pa siya, hindi na siya tatawag kay Kilala. Kung kilala pa ni VP Inday Sara sa marami niyang pahayag na siya ay katiwala ni VP Inday Sara at siya ay undercover ni President Duterte dahil siya ang gumagawa lahat na gustong ipagawa ni President Duterte. Bakit tinatawagan pa sa Kilala at hinahanap siya, hindi pa siya kilala? Yun ang mga tanong dyan. At yan magpapatunay na hindi talaga siya kilala. Na isa lang siya sa mga supporter. At yung mga picture na yan, at doon sa hearing, sinasabi pa, kilala pala si dahil sino saan si Ram? Hindi siya kilala. Binigyan siya ng plan, nakasuot pa siya ng face mask Nakita mo, yung mga picture doon, kinuha lang nila sa Facebook niyan during the event na dumaan si VP Inday Sara sa pangangampanya. At yun naman ginagawa ni VP Inday Sara sa lahat niyang kampanya
campaign sorties niya, talagang nagpapasalamat siya sa mga supporter. Isa pa, yung sinabi niya na nagbigay siya ng picture, dalawa daw yun. Ang isa, nakasabit doon sa bahay niya, at isa daw yung binigay niya kay Vice President Sara. Ay, paano na? Kahapon, pinasabulian, dinidinayan ng mismong gumagawa ng painting na yan. Sinabi niya, ano raw niya, scholar daw niya. Sabi nung naggumawa ng painting, nagpe-paint na hindi yan totoo. Ako mismo ang nagbigay niyan kay BP Sara. Kaya yan, nakita na yan ng mga handler ni Madriaga. Kaya isa yan sa dahilan na pinatigil. Kasi itatanong yan itatanong doon. Kasi hindi naman lahat na congressman ay pabor sa kanya. Yan si Panilo, yung iba pa. Sila ni Flores, pwedeng itatanong yan na mayroong lumutang yung pintor na sinabi mo na ikaw ang nagbigay ng painting na yan. Hindi naman daw. Siya mismo ang nag-abot niyan kay BP Sara. Paano na lang ngayon yan? Kaya siya yan sa mga dahilan na ito si Gigi Suarez tumayo at pinatigil at pumayag naman si Luis Tro. Kasi mabubuking na ang dami ng mga sinasabi ni Madriaga na hindi kasama sa script na ginawa nila. Panay nga sabi ni Luis Tro na paano, kaya mo pa ba? Payak-iyak pa yan si Madriaga. Talagang na-pressure na sila ng gusto. Kaya biglang tinigil. Pinatigil ni Charish yun, sigurado. So, isa yan sa mga bagay na nagpapatunay na puro kasinungalingan ang sinasabi ni Madriaga. At sinabi pa niya, pumirma, sabi ng mga handa ka bang pipirma ng waiver? Malamang may pera yan, mayroong laman yung bank accounts niya. Iwan ko kung naka-freeze ba yan. Hindi siguro dahil nag-assign siya ng waiver. Ano bang indication yan? Masasabi ba natin yan? Kasi gusto niya palabas na dami siya ni President Duterte na yung mga pera galing sa Pugo, galing sa mga droga ay siya ang humahawak. Sobrang galing naman. Siya lahat. Siya daw ang binibigay sa kanya dahil dami may ibig sabihin linigay sa kanya ang pera ni President Duterte. Supposed to be kay President Duterte. Kung mayroong transfer galing sa account ni President Duterte papunta sa kanya, matiniwala ako na totoo. Pero mayroon ba ganyan? Anong maprubahan yan kung buksan yung account na yan? Sabihin na lang natin may milyones dyan sa account na yan. Di ba yun ang kita mo doon sa kidnapping mo? Swerte ka na may naiwan pa. Yan ang sasabi ay matitiris naman doon yung history ng mga deposit niya, pumapasok na pera niya. Sigurado meron yan dahil may sindikato siya KFR siya Yun ang sasabihin niya na galing kay President Duterte. Ano makukuha doon? Anong value noon as evidence diyan sa impeachment? Walang probative value yan dyan sa kaso. Kaya gusto lang talaga nila sisirain. Ikukunik nila na ito may pera na galing sa tatay mo. Sabihin kay BP Inday Sara. At pangalawa, ito si Madriaga nagbukas ng waiver. Nagbigay ng waiver sa bank account niya. Yan din isa sa mga purpose. Para sabihin nila kay BP Inday Sara at kay Mans Carpio, buksan niyo yung mga accounts niyo. Sino si Raul? Yan nga huling sabi ni Luis Tro na hindi pina-off pa si Madriaga na hindi mo kami mapagbintangan na illegal yung ginawa namin na against the law. Dahil alam nila against the law talaga tapos pipilitin ka na mag-issue ng waiver. Ipadaan nila sa korte. Prubahan nila na yung laman ng bank account na yan ay galing sa illegal. Hindi naman nila mapurbahan dahil hindi naman totoo. Kaya, yan lang ang style. Style ni Italianis yan.
Yun ang style ni Trillanes. Kasi walang ebidensya makukuha. Kasi fishing expedition talaga. Gusto nila, ikaw mag-prove na guilty ka, hindi sila. Dapat kung magparatang ka, may nakahanda kang ebidensya na magtuturo na nag-commit ka ng plunder. Hindi yung the other way around. Na yung mismong suspect na pinagbintangan mo ang magbigay ng proof na siya ay walang kasalanan. Hindi yan hustisya. Hindi yan pinapractice dito sa Pilipinas. Sa Iran pwede. Iran siguro. So, ganyan ka walang kwenta yung nangyaring hearing kahapon. Purely, ulitin ko, paninira lang kay BP Inday Sara. Doon sa motorsiklo. Bakit nakapangalan sa anak niya at sa kanya kung talagang galing kay PRD? Ganyan ang iwala kay PRD. Feeling close ka naman. Isipin mo, 25 million ibibigay sa iyo ni President Duterte para ibili lang ng motorsiklo sa pangalan mo. Anong proof noon? Anong connection niyan doon sa impeachment case ni BP Inday Sara? Di ba wala? Sino ang bibigay ng pera? Si Sara ba o si President Duterte? Kung totoo yung sinabi mo. Walang probative value yan doon sa kaso ng impeachment na pinail nyo against BP Inday Sara. Kaya useless yan. Purely demolition lang yan. Sa hoping na masisira si BP Inday Sara na hindi naman. May base nga na 32 million eh. Ngayon 35 million na. Paano nyo malagasan yan? Parami ng parami. Baka abutin ng 60 million yan. So, nakikita natin ang saan patungo itong impeachment mini trial ni Luis Tro. Ngayon, ano pa yung mga sinasabi? Ay, tungkol pala sa invitation. Na-invited daw siya. Talagang in-invite siya during the anniversary nung pagpanalo ni BP Inday Sara. Bakit in-invite? Kailangan pa i-invite siya kung ganyan siya ka-close ni BP Inday Sara. Ang katotohanan pala noon, si Kilala. Kasi ito si Kilala at saka si Atty. Kilala at saka si Madriaga. Magkakaibigan talaga. Sa tingin ko yan yata ang lumipinsa doon sa buong kaso ng kidnapuran. So na umabot ng Supreme Court. At doon, nanalo si Madriaga for technicality. Pero may dati na siyang kaso na kidnapuran. Talagang sindikato. Notorious talaga na KPR syndicate. At iyan pang kinuhang tawag niyan, witness, star witness sila. Tulad nila Kanyas, ganyan din. Na galit si President Duterte na ito, mga criminal ito, ginawa niyong witness. Style, si Trillanes ang nag-recruit niyan, sigurado. So, nung anniversary, siyempre may may committee na nag-i-invite. In-invite si Atty. Kilala kasi teacher ni professor ni Vice President Sara sa San Sebastian. Nagkataon na may engagement other engagement si Atty. Kilala. Hindi siya makakapunta. So, ang nangyari, nag-appoint siya ng tao na kilala niya. At yan si Madriaga. Kasi, sa tingin ko ito, clintingan niya si Madriaga eh. Siya nagpapanalo niyan ni Madriaga. Kaya, siguro, sobra siguro ang sisi ni Atty. Kilala kung siya yung nagpapanalo ni Madriaga diyan sa kaso niya, yung unang kaso niyang kidnapuran na umabot sa Supreme Court. So, dahil hindi siya maka-attend, tinawagan niya si Kilala. Kaya yan na nakapunta doon sa anniversary niya, na nakakuha niya isang solong picture. Yun lang. Kasi kung hindi pa siya, kung kilala pa siya, ibig sabihin, hindi na kailangan siya imbitahin. At kung ganyan siya ka-close, dapat isa siya nag-organize doon. Kasama siya tumulong siya sa pag-organize. Di ba? Common sense. Kaya, kita natin kung anong laro na ginagawa nitong mga congressman. Napalpak naman yung mga ginawa nila. At yan,
Maraming nagwi-witness. Ano lang siya, actually hindi siya na-invite si Kilala. Replacement lang siya. Nire-replace. Tapos sabihin mo na ganyan ka-close na ikaw ang nagtuturo nila La Chica, ikaw ang instructor, turuan sila La Chica sa Canalelasco. Lahat na bagay, feeling close siya sa mga Duterte na pinagkatiwalaan siya ng gusto. Lahat ng trabaho meron siya. National Security, BPSJ, kung ano-ano pang mga kaso niya. Ewan ko kung na-mention niya may NBI din siya, nakapagtrabaho din siya sa NBI. Halos lahat niya pinasukan. Na talagang sobrang galing ito. Sobrang galing magsinungaling. Ganyan. Dahil, tinanong doon na wala bang nangangako sa iyo in return dito sa ginagawa mong testimony against BP Inday dito sa impeachment. Wala daw. Parang naglulukuhan lang kayo. Yung sino ba yung abogado na yun nung una, wala bang nag-aalok sa iyo gantimpala sa paglantad mo. Napakatanga naman na nagtanong. Magsasalita ba yan dyan kung wala kayong pinangako? No, siyempre ang pangako dyan na makawala siya dyan sa kaso niya. Alam naman yan, non-billable nga yan dahil 10 ang witness dyan, nagtuturo na siya talaga nag-iisip or utak doon sa pagkidnap ng dalawang Chinese na mga bata na dati nilang pinagsisilbihan bilang mga security officer. At inside job pala nangyari. So ganyan ang nangyari dyan. Kaya ano pa ba yung mga punto doon na minensyon? Kitang-kita ang pagsisinungaling ni yung paghatid ng pera diyan sa Migumol. Yung unang affidavit, sinabi na iniiwan niya yung bios na puti, iniiwan yung pera sa trunk, at may babaeng tawag niyan, nagmamaniho doon sa bios na yun at umalis, dala yung pera. Ngayon, sa supplemental affidavit niya, sinabi niya na nakita niya si Kilala, hindi na yung babae, hindi na yung si Ria Kilala na asawa ni yung yung accountant na si Acosta nandoon, na hindi daw nga niya kilala noon. Nung nakita niya sa balita, nakita niya ito pala yung accountant na disbursing officer ni BP Inday Sara. Nakita mo yan. Paano niya iniba? Kasi booking na dahil sila ni Attorney Panilo nagpatunay na si Ria Kilala, iwan ko kung abogada rin ito, hindi marunong magmaniho at kailanman hindi nagkaroon ng driver's license. Kaya para hindi siya mabuking, yan nakalagay sa perjury case sinabi niya na iniba niya yung kwento. So doon pa lang, ikumpara mo yung dalawang affidavit, malaking katanungan na yan, butas doon sa affidavit niya. Bakit nag-iba yung sinasabi niya doon sa pangalawa, sa supplemental affidavit? Laglag na yung testimonya niya. Ngayon, ito nga, yung mga dapul-dapul bag na si Chua, anong itsura ng dapul bag? Gusto niyang tumbasan yung mga malita na dineliver ng mga Marines. At saka tama ang competition. Kasi 125 million daw. 4 times 3, 120. May 5 pa na sobra. Baka nga yung isang dineliver mo doon sa comedy bar na yun, o doon sa ombudsman, at sa doon sa isang politiko sa Cabuyao, Laguna. Na hindi naman pala yung taga Cabuyao, taga San Pablo yun. Tinatanong nga nila kung sino yun. Kaya nga ito si Amante tumayo. Waka siya ang paratangan Sa tingin ko siya ang paratangan na siya ang tumanggap ng pera na yun. Supporter ni BP Inday Sara ito si Amante.
Hindi naman sinabi ni Madriaga na nakatanggap. Sinabi niya na hindi sila natuloy sa San Pablo, bumalik sila dahil dyan na lang daw magkita dyan sa um, industrial estate dyan sa Cabuyao, sa loob daw. Hindi niya detalye. Yung mga tulad niya, nagbigay ng pera, si President Duterte, yan, binigyan siyang politiko, wala siyang solid na prueba dyan. Puro narrative lang niya ang binibigay niya. So, paano ngayon yun? Paano mo prubahan na totoo yung sinabi mo? Meron ka bang prueba? Meron ka bang video man lang na nakita na inabot mo yung pera na yun? May pera talaga sa loob ng duffel bag. May picture ka katulad ng mga ginawa ng mga Marines. Meron ba? Kaya wala yun. Kaya puro lang salita niya. Yung word against each other. Words mo na hindi totoo, words na totoo dito sa kabila kay Madriaga. Kitang-kita, hindi naman po pwede sa korte yan. Lalo na sa ganyang mga kaso na plunder. At isa rin din na dinidiscuss yung regarding doon sa confidential pa ni Vice President Sara na may disallowance na daw, may decision na yung COA na disallowed yun at kailangan may balik yung pera na yon. At yan, pwede pang i-appeal sa Supreme Court. Kaya darating pa sa Supreme Court yan. At siguradong i-appeal ni Vice President Sara. At yan, hindi naman kriminal. Disallowance lang yan. Ang ibig sabihin yan, hindi sila sumusunod ang departamento kasi kakapasok lang ni BP Sara 2022 yung kini-question sa confidential fund. Hindi sumunod sa tamang regulasyon doon sa auditing process sa confidential fund. Kaya na-disallow. Ang dami diyang mga departamento, mga tao na may mga disallowance hanggang ngayon. Kahit si Dilima may disallowance siya tayan at saka si Risa Ontiveros. Di umano. Kaya hindi yan criminal case. Kung sabihin nila na criminal yan, i-prove nila na plunder yan. At iba naman ang mga ebidensya na ipipresenta doon kung paano na-commit ni BP Inday Sara ang plunder. So, that's a long story. Magbigay kayo ng ebidensya na ninakaw yung pera, na wala kayong maibigay dahil hindi naman ninakaw yung pera. Ganun lang yun. Yung pundo na yon, pinagsasabi niya sa confidential fund. Kaya wala na yan. Wala na yung kaso dyan sa confidential fund. Kaya hindi nila diniinan yan kung napansin nyo doon sa hearing, mini-trial ni Luistro, hindi nila diniinan yan. Dahil may decision na ngayon kuha. Merong unmodified opinion regarding yan. Yun na nga yun, yung unmodified opinion. At pwedeng apela yan sa Supreme Court. At hindi malaman kung kailan mag-decision ng Supreme Court. Kaya isa yan sa magpipigil dyan sa hearing. Isa yan sa mga pag-iisipan pa. Kasi kung hindi magbigay ng decision kagad ng Supreme Court, pwede ma-stall o mapigilan ang hearing na yan sa impeachment trial court ng Senado. O hintayin nila yan na ma-release. Hindi na nila matitik up yung isa sa mga complaints regarding sa confidential fund dahil nga may nakasampang kaso dyan sa Supreme Court. So yan ang mangyayari dyan. So ito yung mga punto na nag-highlight doon sa mga kasinungalingan na sinabi ni Madriaga na walang ibang purpose para lang siraan si BP Inday Sara. Yun naman laging sinasabi ni Trillanes, ni Chua, sinasabi rin yan. At ito si Dilima, lalo na si Ridon. Di bali na kung matalo tayo diyan sa impeachment na yan. Basta lang masiraan si BP Inday Sara with the hope na hopeless naman talaga kayo na mabawasan yung boto ni BP Inday Sara. Kasi right now, definite na yung mga final na yung decision ng mga tao na talagang si BP Inday Sara ang karapat-dapat na maging presidente para magkaroon ng
kalutasan itong sobrang paghihirap ng mamamayang Pilipino. Dahil nga dito sa administrasyon na to na meron lahat, korupsyon, walang bahala, walang simpatya sa mga tao. Napaka-weak na presidency, walang ginagawa, tamad, puro salita lang. At ang mabigat talaga, magnanakaw pa. Ninakawan pa niya ang kaban ng ating bayan. Kasama yung grupo niya, diyan sa Kongreso, diyan sa Senado, at mga cabinet secretaries, pati pamilya niya, nagnanakaw niya. O di umano. Ganun lang yan. Kaya kung you're hoping for the hopeless na mga tao mag-iba ng isip, too late na yan. Dahil ramdam ng mga tao ang paghihirap na nangyayari ngayon at nangyayari nung nakaraan pa. At yan, dala-dala nila yan hanggang sa polling places ngayong 2028. At hindi siguradong susuportahan nila ang pag-asa ng bansang ito na si Vice President Sara Zimmerman Duterte Carpio. Kaya kahit anong gagawin ninyo, hindi naman talaga ma-impeach si VP Inday Sara. Dahil sa nakita ngayon pangalan, sinalang niyo si Madriaga, nakakainis, nakakatawa, ano pa bang adjective ang ibibigay natin dyan? Napapakita kung gaano talaga walang hiya ang committee na yan at ang mga congressman na yan, na wala naman sila talagang ibang kinatatakutan, na kung uupo si VP Inday Sara, alam nila hindi ma-ariglo si VP Inday Sara. 1,000,000% hindi nila kayang ariglohin yan. Kaya yung mga kaso na ginagawa nilang mga krimen, matutuloy yan at malaking pag-asa, malaking posibilidad na sila ay mapatawan ng pagkakulong. At malay natin, masequester pa yung mga properties nila, nakatouch dyan sa kaso na yan na kinukumit nila. Yun ang kinatakutan nila. Kaya ngayon pa lang, nagprepara na. Yung mga pera nila, dinadala nila sa abroad at bumibili ng property at posibleng kumukuha ng pangalawang nationality para protektado, tulad nila ginawa nila Tambaluslos sa Aldeco at napabalita pa nga si Gibo na mayroong ibang nationality, di ba? Yan ang gagawin ng mga yan, magtatago yan sa batas ng Pilipinas, pero siguraduhin natin na mapauwi yan dito kung magkaroon ng desisyon ng mga korte natin na sila ay mapatawan sila ng desisyon na talagang nagkasala, plunder or whatever, malversation, na ang parusa ay kulong dito sa ating bansa. Ganyan ang gagawin natin. So yan nga, ito iwan ko lang kung aabot pa tayo ng 19, kasi yun ang susunod na mini trial hearing ni Luistro. Kung hindi mag-issue ng TRO yung Supreme Court within this week, kung hindi, matutuloy yung 19. So antabayanan natin yung mini trial na yan at bigyan natin ng opinion at ng mga observation natin kung ano na naman ang ilawas nila mga kabalasugan. Alam naman natin na hindi talaga magkaroon ng traction dito sa kanilang intensyon na ma-impeach si VP Inday Sara. So hanggang dito na lang tayo sa episode na ito. Maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News Speech. At before leaving this channel, kindly paki-like naman, then share, then of course for those who are new to this channel, for those who have viewed this channel just right now, paki-pindot naman yung subscribe para abot naman tayo, tataas ng konti, kahit konti-konti lang. Hindi naman tayo nag-ambisyon na abutin ng 1 million ang viewers natin, basta konti-konti lang para ma-share natin ang mga balita, mga impormasyon na dapat nyo malaman na nangyari sa bansa natin. So maraming salamat sa pagdalo ninyo at I hope you will be around during my next
podcast. So, thank you and God bless inyong lahat. Good afternoon po. Good morning pala.